Naka-hospital arrest ang driver na naka-hit and run ng isang negosyante sa Cebu City. Patay ang 23 anyos na negosyante sa disgrasya. Saksi, si Femari Dumabok ng GMA Regional TV. Sa kuha ng CCTV ito, kita ang pagtilapo ng isang lalaki matapos siyang masapul ng isang SUV habang naglalakad sa sidewalk sa Maria Luisa Road sa Cebu City noong linggo ng gabi. Naing kalit og buto diya sir, tapos naing gawas nga sakyanan, kusugin dagan, wala mihunong din. Pagtanaw na ko diya sir, naay tao nga natumba, o tong giduol na ko. Tanaw na ko sir, mamantong tao nga nabanggaan. Sa isang iglap, nagtapos ang buhay ng 23 anyos na negosyanteng kinilalang si Kingston Ralph Ko Cheng. Tumakas pa raw ang suspect, pero naaksidente siya. Naka-hospital arrest ngayon ang 21 anyos na driver. Pero bago pa pala ang hit and run, nasangkot na sa isa pang insidente ang suspect. Isang kotse na nakaparada lang sa gilid ng kalsada ang binangga ng SUV na minamaneho noon ng suspect. Tinakasan niya raw ito hanggang sa mabangga naman niya ang biktima na kasama noon ng isang kaibigan. Napuno ng bulaklak ang lugar ng pinangyarihan bilang pag-alala sa biktima. Ayon sa mga saksi, lasing ang suspect nang mangyari ang insidente. Pero nagnegatibo siya sa liquor test sa ospital na isinagawa 12 oras makalipas ang insidente. Pag-amin ng lokal na pamahalaan, hindi raw nakapagsagawa ng breathalyzer test sa driver nung arestuhin ito dahil wala raw silang ganitong kagamitan. Dinhi sa tibuok Cebu, atong naibawaan, wala di ay equipment nga ni anak. Okay? Now, the best thing that we could do right now, being lessons learned, we need to have that. Nagpaabot ng pakikiramay si Mayor Archival sa pamilya at mahal sa buhay ng biktima. Inatasan niya ang pulisya na magsagawa ng masusing investigasyon at panagutin ang may sala. Nagpaabot din ng pakikiramay sa pamilya ng biktima ang Cebu Chamber of Commerce and Industry. Hiling nila sa pamahalaan at concerned agencies na masolusyonan ang matagal na problema sa road safety policy, enforcement at infrastructure. Kasong reckless imprudence resulting in homicide ang isinampa laban sa suspect. Ayon sa Land Transportation Office o LTO, base sa paunang ulat ng Traffic Enforcement Unit ng Cebu City Police Office, hindi nakapagpresenta ng driver's license at dokumento ng kaukulang rehistro ng sasakyan na kanyang gamit nang siya'y mahuli. Naglabas na ng show cause order ang LTO Region 7 sa may-ari at driver ng sangkot na SUV at pinahaharap sila sa pagdinig. Suspindido naman ng 90 araw ang lisensya ng driver. Para sa GMA Integrated News, ako si Femari Dumabok ng GMA Regional TV. Ang inyong saksi! Bago sa saksi, may panibagong warrant of arrest laban sa negosyanteng si Charlie Atong Ang at 5 iba pa. Inilabas ito ng Branch 29 ng San Pablo Regional Trial Court sa Laguna para sa kasong kidnapping and serious illegal detention kaugnay ng mga nawawalang sabongero. Wala pang pahayag sa ngayon ang kampo ni Atong Ang sa bagong inilabas na warrant of arrest. At sinisikap ding makuha ng GMA Integrated News ang pahayag ng iba pang pinaaresto. Arestado isang cellphone repairman matapos umanong ikalat ang pribadong video na nakuha mula sa cellphone ng kanyang customer. Saksi, si June Veneracion. Isang cellphone repairman ang pakay ng mga pulis nang katukin nila ang bahay na ito sa Habonga, Agusan del Norte. Sa bisa ng cyber warrant mula sa korte, nakita sa cellphone ng repairman ang mga pribadong video ng kanyang customer. Pinagawa lang daw ng 15 anyos na lalaking customer ang kanyang cellphone sa suspect. Pero pinagkainteresan daw pati laman ito. Bago niya ito sinauli, ito ay kinalikot niya muna. Nang sinauli niya, after several days, kumalat na sa barangay, sa pamilya at sa school yung video ng biktima. Sa pamamagitan umano ng anonymous account ng suspect, ipinakalat ang mga video sa isang group page. Kasama sa pribadong video ng customer ang kanyang 17 anyos na girlfriend na siyang nag-report sa anti-cybercrime group ng PNP, kaya nagsagawa ng operasyon. Baka meron siyang hidden agenda na ipakalat yung video na ito. Ito ay nagdulot ng matinding kahihiyan o pangamba, stress sa ating mga kabataan. Nakakulong na ang suspect
at nasampahan ng reklamong paglabag sa Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children at Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act. Wala pa siyang pahayag. Kasama sa mga tinukoy na prioridad ni Pangulong Bongbong Marcos ang pag-amyenda sa kasalukuyang batas na nagpoprotekta sa mga bata mula sa pagsasamantala at pang-aabuso online. Sa Senado, inihain ng Senate Bill number 1819 na layong palakasin ang batas para sabayan ang lalong pag-unlad ng teknolohiya. Nag-iba na ang panahon. Dumating ang AI at deepfake. Naging madali ang pagpapadala ng pera in real time through various e-wallets. We finally criminalize sexual extortion clearly and explicitly. Hindi na lamang ito nakapaloob sa other acts of abuse. It is a punishable offense. Palalakasin din daw ang pakikipagtulungan sa pribadong sektor at sa international community at bubuo ng Philippine Child Sex Offenders Registry. Hindi lamang ito para sa investigasyon at prosekusyon. Gagamitin ito para sa prevention, para sa clearance at certification ng mga nagtatrabaho sa child-serving institutions, para sa proteksyon bago pa mangyari ang krimen. Nakahain din ang mga kahawig na panukala sa Kamara. Para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion, ang inyong saksi. Nasunugan ang mahigit 100 pamilya sa Barangay Addition Hills sa Mandaluyong. Ilang alagang aso't pusa ang namatay sa insidente. Saksi si EJ Gomez. Naglalagablab na apoy ang gumising sa mga residente ng Block 34 sa Barangay Addition Hills, Mandaluyong City kaninang pasado alas 4 ng madaling araw. Mabilis kumalat ang apoy dahil dikit-dikit ang mga bahay. 39 na truck ng bumbero ang lumisponde. Kanya-kanyang likas ang mga residente. Ang ilan nakayapak pa. Mangilan-ngilan lamang ang nakapagsalba ng kanilang mga gamit. Sa kapitbahay po namin nagsimula yung sunog kasi marami pong karton na nakatambak. Mausok na po. Tapos gumano na po yung apoy. Wala na po kaming naisalba kahit ano. Masakit po kasi yung mga gamit ng anak ko galing sa school na kailangan po niya. Hindi po namin naisalba. Nung nagising kami, ano na talaga, sunog na. Hindi na nga kami makakita kung saan ang Kaya kinakapapa na lang namin para makababa kami. Sa taas kami, sila sa baba. Kaya kami, wala rin kaming naisalba kahit isa. Kasi sobrang mainit na talaga. Si Vivian, sinubukan pang i-revive ang mga inilikas na alagang hayop na aso't pusa. Pero nasawi rin kalaunan. Sinusubukan pa nga namin i-revive pero hindi na talaga na Parang malaking kawalan talaga, ma'am. Kasi yung aso ko, hindi ko tinuri na aso. Pamilya namin yan. Kasabay namin yan. Mula nung maliit yan. Umabot din ang apoy sa pader ng ikalawang palapag ng eskwelahang ito. 4 ang nagtamo ng minor injuries ayon sa Bureau of Fire Protection. Medyo nasa bandang gitna siya. Kailangan pa magbutas ng ibang mga pader para lang makapasok. Ang involved po ng mga bahay, made of light materials lang din po siya. Informal settlers po yung karamihan sa kanila. Sa tala ng barangay, abot sa 100 pamilya ang apektado. Nasa 40 bahay naman ang natupok. Sumiklab din ang sunog sa isang residential area sa Baltazar Street, Barangay 49C3 Road sa Caloocan City, mag-aalas 5:30 ng umaga kanina. 30 pamilya ang apektado, 5 bahay ang nasunog. 2 senior citizen at isang special child na babae ang itinakbo sa ospital dahil nahirapang makahinga. Isang babae naman ang nilapatan ng pangunang lunas matapos makagat ng aso habang lumilikas sa sunog. Patuloy pang inaalam ng BFP ang dahilan ng sunog. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, ang inyong saksi. Hindi nababahala ang Vice Mayor ng Kalayaan, Palawan sa pagkakaban sa kanila ng gobyerno ng China. Kasunod po yan ang payag ng Chinese Embassy na bawal nang magpunta sa China, sa Hong Kong at sa Macau ang 16 na lokal na opisyal ng Bayan ng Kalayaan. Saksi si JP Soriano. Matagal nang inaasahan ng Vice Mayor ng Kalayaan, Palawan si Maurice Philip Alexis Albayda na ibaban sila sa pagpunta sa China. Kasama si Albayda sa 16 na opisyal ng Bayan ng Kalayaan na ayon sa Chinese Embassy ay bawal pumuntang China, kabilang ang Hong Kong at Macau.
Dahil yan sa mga ipinasang resolusyon ng kalayaan noong 2023 at 2026 na idineklarang persona non grata ang Chinese ambassador. Wala rin naman po tayong balak na pumunta sa Hong Kong, Macau at China. Kung kami man po ang mapabilang po sa 16 na ipinagbabawal ng bansang China or sinabing unwelcome doon, ikinararangal po natin ito bilang mga Pilipino. Suportado ni Interior Secretary John Vic Rimulya ang mga lokal na opisyal ng kalayaan. Pupunta rin daw si Rimulya sa kalayaan at handa rin daw siyang maban ng China. Ang Malacanang hindi raw pwedeng makialam sa pulisiya ng China sa kanilang bansa. Pero di rin daw pwedeng makialam ang China sa pulisiya ng Pilipinas. Kung ano man po ang naging desisyon at polisiya ng China ay hindi naman po natin to saklaw. Katulad din po ng hindi nila dapat masaklawan kung ano po ang nagiging desisyon ng administrasyon na ito. Sabi rin ng DFA, bagamat nakasalalay sa China kung sino ang papapasukin sa kanilang bansa, hindi raw nakatutulong ang mga ganitong pulisiya sa ugnayan ng China at Pilipinas. Kahapon, inalmahan ni Senate President Tito Soto ang pahayag na tagapagsalita ng Chinese Embassy na political stunt umano ang Senate Resolution 256. Inadopt kamakailan ng Senado ang resolusyong kumukondena sa mga sinabi ng Chinese Embassy officials laban sa mga opisyal ng Pilipinas na nagtatanggol ng karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Si Senador Kiko Pangilinan tinawag na undiplomatic at walang modo ang sagot ng Chinese Embassy. Patunay anya ito na bully ang China. Dapat daw umaksyon ang DFA. Paglabag din daw ang pahayag ng Chinese Embassy spokesperson sa Vienna Convention on Diplomatic Relations. Bagay na ipinunto rin ni Senate Committee on Foreign Relations Chairman Erwin Tulfo. Siguro kailangan nilang balikan yung Vienna Convention of 1961 na if you are a visitor here, a diplomat, dapat po respetuhin yung mga batas ng host country. Walang pwedeng magsabi sa atin na bansa na bawal tayo magpahayag na nararamdaman natin, bawal tayo magsalita. Ayon naman sa DFA, dapat kalmado at profesional ang sagot ng mga embahada sa isa't isa. Mensahe nila sa Chinese Embassy. We urge the Chinese Embassy to be constructive in its statements towards a healthy dialogue despite major differences with a view to advance the overall bilateral relationship. Kung may kalayaan po ang China sa kanilang pamamahayag, ganun din naman po ang sino man na Pilipino at kung ano man din po ang inihayag ng Senado. At muli, uulitin po natin ang posisyon ng Pangulo patungkol po sa relasyon sa China. Firm but diplomatiko. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Tinalakay sa Senado kung dapat bang ipagbawal ang paggamit ng social media sa mga bata. Kasunod po ito ng ilang insidente umano ng cyberbullying na lubhang nakaapekto sa mental health at kaligtasan ng mga menor de edad ayon po sa isang senador. Saksi, si Dano Tingkungko. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Information sa ilang panukala, kabilang sa tinalakay ang panukalang social media ban sa mga bata tulad ng ginawa sa Australia. Sinabi ni Senator Robin Padilla na hindi raw katulad ng mga dating henerasyon, tila raw masyadong sensitibo at anya mahina ang mga kabataan ngayon. Si Padilla ang pinuno ng komite. Ang mga bata po ngayon, sad to say, huwag kayong magagalit sa akin. Ako, maraming batang magagalit siguro, pero pasensya na kayo. You are weak. Hindi kayo katulad ng panahon namin na hindi kami iyakin. Natuto kami sa kalsada. Natuto kami na huwag umupo, umiyak. Nung panahon namin, hindi uso yung salitang depression. Hindi ko nga alam yun kung ano yung depression. Ngayon, batang maliit, sasabihin, I'm depressed. Walang direktang tumugon sa komentong ito ni Padilla, pero binanggit niya ito matapos inilatag ni Senator Raffy Tulfo sa Meta ang mga anyay kaso ng self-harm na ginagawa umano ng mga bata dahil sa cyberbullying. The parents did communicate to Facebook and told Facebook about what is happening to the children. The children are undergoing depression, but Facebook wouldn't listen. These kids were being abused by these adults.
using Facebook as the platform. And then again, the parents of these children would communicate to Meta or Facebook, but Facebook wouldn't listen. Tulad ng lahat ng stakeholders, kabilang ang mga ahensya ng gobyerno tulad ng DOH, Council for Welfare of Children, National Center for Mental Health, University of the Philippines at ilang mga social media platform, tutol din ng Meta sa total ban sa social media sa mga bata. Mas isinusulong nila ang age-appropriate protection sa mga bata na gagamit ng social media, lalo na sa mga ginagamit ito sa pag-aaral. Para sa GMA Integrated News, ako si Dano Tingkong ko ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.